Tayo'y narito para dumalo sa Santa Misa araw-araw ng ating basilika at diocesan shrine. Mahal natin ang misa. Tayo'y dumadalo kahit na hindi linggo na obligado. Nagkaroon na tayo ng parang debosyon na napaka-importante, napakahalaga ng Santa Misa. Magdadalo ako kada dalawang araw, araw-araw, depende sa bawat isa sa atin, sa ating inilalaan na oras. Pero ngayon, tamang-tama sa ating pagdalo, misa ng kapistahan ng ating San Jose Maria na kada taon, June 26, dito man, saan man ibang parokya, sa ibang mundo, sa ibang rehiyon, kanila din pinapakiusap sa paroko na pwede natin sama-samang ipagdiwang ang kanyang kapistahan. At dito sa ating shrine at minor basilica napaka-swerte na pumayag si Father Vic na hindi lang ngayong araw kundi bago pa man sa kapistahan niya, may novena. Kaya alam natin, mga nakarating ito na 9 na araw, bagong ngayong araw, mayroon tayong novena. Day 1, Day 2, Day 3. At doon sa ibang parokya, ang kanilang novena kay San Jose Maria yung tungkol sa kanilang trabaho. Lahat ng bagay na kanyang pinangaral na trabaho nandoon sa araw-araw para makilala, malaman ano yung kanyang ikinakalat. Ano bang baka ganun din naman, nagtatrabaho, pero ano yung focus niya, anong dagdag na pinagagawa ng Diyos sa kanya na kanyang ikinalit sa atin. Pwede rin naman pamilya, isang parokya, novena sa mga pamilya. Lahat ng mga bagay na ukol sa pamilya kanilang dinasal sa araw-araw. At dito naman, yung kanyang mismong tinuro. Ano ba yung mga maraming tinuro, no? Pero may mga basic na nakalaan tulad ng tayo'y magpakabanal sa ating trabaho. Kaya naisip ko nga, marami tayong santo, kilala natin, deboto tayo, San Antonio, San Jude, o kung ano man, napakagandang deboto sa mga santo. Ito, dagdag na santo, ano naman ang dagdag naman nitong santo ito? Na santo ng ordinaryo. Ako, ordinaryong pare, kayo ordinaryong mga Katoliko, anak ng Diyos, ordinaryo, makikinig tayo, ano bang espesyal na kanyang tinuro na galing sa Diyos. Kaya may Opus Dei dahil hindi na inimbento niya, kundi nakita niya na gusto ng Panginoon. Kung nakita man niya o narinig niya yung boses noong October 2, 1928, doon siya nagsimula na ito yung gusto na pagawa sa kanya ng Diyos. Sabihin mo sa lahat ng nilikha, ng lahat ng tao na nagtatrabaho, sila'y tinatawag lahat. Hindi lang ilan, hindi lang pare, hindi lang madre, hindi lang kung sinong deboto, nang magdasal buong araw at lalayo sa mundo dahil magulo. Yun ang takbo nung kapanahunan na yun. Pero nang dumating siya na kapanahunan natin, last century, yun ang sinabi lang. Hindi naman bago, pero nakalimutan o napabayaan o hindi natin na-realize na ganun ba yun? Na ako'y abala sa trabaho, ako'y maghahanap buhay, ako'y may pamilya, kailangan kong kumita, magastos para sa edukasyon, para sa aking pamilya. Di talagang trabaho tayong lahat. Tama naman, kasi yun ang sabi ng Diyos. Man has been created to work.
trabaho. Iba't ibang trabaho, natural. Kung anong ating kinuha, anong ating hilig, nandun natin sa trabaho. Ang dagdag lang ng Diyos na kanyang dapat ituro, na kanyang ginawa buong buhay niya, 47 years bilang tagapagtatag, founder, sabihin mo sa kanila na sila ay may tawag para maging banal. At meron silang, kumbaga, duty na makapag-apostolado. Na tulad ng sinabi ni Jesus, lumayo kayo, dalhin niyo mabuting balita, yung narinig niyo sa akin, sa mga alagad, at kayo'y lumayo dahil marami pang hindi nakakalam, dalhin niyo doon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ay hindi sa espesyal na alagad lang, kundi tayo ay lahat alagad, anak ng Diyos, binyag. Kaya kung binyag at tayo anak ng Diyos, yun na yung kanyang sinasabi. Sabi ng Diyos, tayo magpakabanal doon sa atin ginagawa araw-araw. Araw-araw, ako'y namamasukan, ako'y nag-opisina, ako'y tumutulong sa eskwela, ako'y guro, ako'y doktor, ako'y enhinyero, ako'y arkitekto. So lahat ng mga profesyon ay ako'y tagalinis ng simbahan na to, kaya malinis. Ako yung nag-apply kay Father, ako yung naglilinis halos maghapon. Ito yung trabaho ko. Trabaho yan. Lahat ng trabaho para sa San Jose Maria, pareho lang. Malamang marami kang kikitain, ito tama lang siya, negosyo, yumayaman, walang problema, yumaman para makatulong sa iba. Pero ang dagdag mo, naturo niya, talagang pinopokus niya na huwag niyong kalimutan na tayo'y nabubuhay hindi lang para sa pera, hindi lang para mabuhay sa ating kasalukuyang buhay, kundi naghahanda. Lahat tayo naghahanda. Saan? Sa darating na ating napangako niya na tayo'y paparoon. Ako'y pumarito sa mundo para kayo'y iligtas. Kaya ako'y napako sa krus, bayaran yung utang para kayo'y makabalik lahat sa aking kaharian. Sa langit, doon ang ating punta. Kaya kay Jose Maria, ay doon pala yung ating puntahan natin. Kung umabot man tayo ng 80, 90, senior, o tayo hindi makaabot kahit na binata o professional o nagkaroon ng pamilya, biglang nagka-aksidente, biglang nagkaroon ng cancer, yumayao na sa lahat ng edad. Kaya, ang kanyang tinuturo lang kung ano man yung trabaho, pabanalin mo yung trabaho, at doon na rin yung apostolado. Dahil kayo'y isang departamento, kayo'y isang kumpanya na 50 ang empleyado. Kilala mo lahat yan. Nagsasama-sama kayo, sabay kayo kumain. Nandoon na yung apostolado. Kung nagpapakita tayo ng magandang halimbawa sa kanila, sa salita, sa ating pakikipagkaibigan, sa ating nakikitang nila na magandang halimbawa na tayo'y kumain, nagsasign of the cross, tayo'y malapit sa Diyos. Ganun ang ating apostolado. Makita sa galaw, sa salita, sa pagkakaibigan. Yung ibang mga kasamahan natin sa opisina, sa ospital, sa eskwela, they will be attracted. Itong aking kaibigan, talagang modelo, pero trabaho, bakbakan din. Hindi marunong tayong magdasal, pero sa trabaho, napapabayaan natin na hindi maayos, wala sa oras, magulo. Wala tayong madadala. Hindi yung mga kasama natin sa ating pinapasukan, araw-araw yon. Kaya yung mga taong nakapaligid sa atin araw-araw kasi kompanyero ko, kolega, kasama ko sa trabaho, pareho kaming departamento. Nandoon yung apostolado. Natural, pwede tayong tumulong sa mga ministries. Sa anong kailangan yung lektor,
Yung mga pwede natin itulong sa simbahan. Kalahating araw, isang araw, tayo retired na, o pwedeng mas dedikasyon sa pag. Pero pag uwi natin sa bahay, mga magulang, mga nanay, lola, uuwi sa bahay, maghahanda, maglilinis, aayusin, alagaan yung bata. Trabaho din yun. At kung makilala natin siya, nagtrabaho ko nga ito halos buong umaga, buong hapon, ay gagawin kong napakabanal. Pag banal, sinasabi, maraming katangian. Maayos. Ano yung ganda ng iyong trabaho? Maayos, nasa oras, ay talagang pulido, no? At binibigay natin lahat ng makakaya natin, hindi kumbaga magulo. Ano bang klaseng trabaho yan? Pinipintasan tayo. Ito, ayaw natin mapintasan. Kung meron man, ay tayo'y makikinig. Ganun ba? O di, pagkatapos ng kanyang pagkasabi na ay ito, hindi pa ayos to. Okay, natututo tayo at gagawin natin hanggang maperfecto natin. Be holy as your heavenly Father is holy. Yun ay kanyang utos sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang anak ay dapat maging banal. Yun ang ating, of course, hindi madali. Pero nakatutok tayo, okay, holy sa trabaho. Kaya yun ang kagandahan. Hindi na tayo lalayo kasi sa araw-araw na mamasukan. Doon na. No? Apostolado, doon na rin. Napakaganda. Kaya yung mahalaga dito para magkatotoo, maisabuhay, maikalat sa ating paligid, sa lahat ng mga tao. Hindi na tayo lalayo na misyonaryo, tatakbo pa sa ibang isla. Tayo dito, ang dami ng mga makaluluwa dito. Kilala natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, sa kolega na pwede natin kausapin siya, matulungan kung tayo nagmamahal sa Diyos. At kung yun nga, sa ating kapistahan ngayon na si San Jose Maria, kinikilala natin, nag-movie na tayo, tuloy-tuloy dahil kilala. Ito yung turo, napakaganda, appreciate, pwede. Pero hirap kasi tamad ako, kasi magulo yung bahay, kasi kahit kung dapat kong gawin saka na, ay ako'y papahinga muna, ako'y lalabas muna. Yung bang nasa nature natin na may trabaho pero itinatabi natin. Saka na, mamaya na manood muna ako, pahinga muna ako, kape muna ako, pero wala sa oras, hindi nagpapabanal yun. Napakaganda. Kaya doon tayo na-attract. Doon ako na-attract nung ako'y nasa college pa lang. Ganun pa lang kaaga. Sabi ko, ito yung gustong sundin na landas para makauwi, para makabalik sa langit, sa trabaho ko. Tama-tama lang, ang trabaho dapat, ang pinasok ko, negosyo, pero sa Opus Dei, kailangan ng pare para may misa sa aming sentro, ay may ilan pare. Ako'y napili na paaralin, kaya ako'y pare. Otherwise, all layman, all secular, lahat nasa gitna ng mundo, nagtatrabaho. May pamilya, meron, nandun siya, nagnenegosyo lahat. Ganun ang turo niya sa lahat ng anak ng Diyos. Kaya maraming salamat na tayo na parito. Bahagya na nakilala natin at kung maaaring maipagpatuloy nga na sa page namin, kada Martes, meron tayong nobina sa kanya, nagpapaalala. Ito yung santo na hindi na lalayo, kundi mismo kung anong ginagawa ko ngayon, mamaya, sa gabi, sa opisina, sa pamilya, kasama yung mga barkada, kung may bakasyon, lahat ng ganon. Kumbaga sabihin natin, 24 oras. Ay, nakakapagod naman. Pero gano'n na nga. Gusto natin, iisa lang yung buhay natin. Hindi ngayon masipag sa opisina, pero pag uwi, iba na. Double. Kumbaga sabi natin, double life. Mabait siya doon. Pero dito, wow! Sumisigaw, nagagalit, nagbumura. Hindi dapat.
Kaya hilingin natin din sa ating nanay, si Mama Mary, na matulungan tayo. Siya naman talagang debotong-deboto. Kaya ngayon na siya tayo nagdiriwangan ng kanyang Dies Natalis. 50 years, 1975 siya yumao. Ngayon na 2025, 50 na siya pumasok na sa langit. Kaya Dies Natalis. Ngayon ding taon, yung kanyang centenaryo na kanyang pagkapare, March 28, 1925, 2025 na ngayon, 100 taon na, siya ay naging pare para hanapin nga yung kanyang nararamdaman na ano kaya yung gusto ng Diyos. May nararamdaman ako, may parang gustong ipagawa, hindi agad-agad dumating. Napakaraming taon ang dumaan hanggang nakita niya noong October 2 na ito na yung pala, ito yung pinagagawa sa akin sa aking buong buhay, ginawa niya. At si Mama Mary, bago siya bumagsak kasi nasa labas, umuwi sa opisina, nakita niya si Our Lady of Guadalupe, yun ang ating mga prayer na ipamimigay, stampida, na nandun siya, bumagsak siya. At ilang minuto lang, yumao na. Kahit na siya nire-revive ng mga miyembro doon, may doktor, pero talagang oras na siya ay lalakad na noong 1975, June 26. Nakatingin kay Mama Mary. At ganun din sana naman matularan natin na para palaging nakatutok tayo kay Mama Mary. May rosaryo, may angelus na dinalasan natin, may mga patingin-tingin, pasulit-sulyap. Mama Mary, ipanalangin